Ayon dito sa lumabas na artikulo sa Spin PH ay 1 million pesos per month daw ang hinihiling nitong si Cedric Barefield bilang kanyang salary. At yan daw ang dahilan kung bakit nahihirapan ng Blackwater Bossing na makahanap ng pupwedeng ka-trade nito. At sa ngayon daw ang balita, ang maximum daw na willing ibigay ng Converge ay 900,000 a month. Pero ito daw ibang teams hindi pa natin natitiyak kung kaya yang ibigay. Pero alam natin, iyan ay kanyang ibigay ng SMC at ng MVP Group. Yung ganyang klaseng halagay, sabi nga nila barya lang yan para dito sa SMC at MVP. At sa totoo lang, kaya din niyang ibigay ng Converge. Pero sa tingin ng Converge, hindi ni karapat-dapat na mabigyan niya si Barefield. Lalo na at malaki na nga yung binibigay rin nila dito kay Mikey Williams. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito. Pero ang sigurado itong si Mikey Williams, baka offeran yan itong SMC. Kasi SMC kaya nilang ibigay yan. Partikular na itong San Miguel Beermen, no? Na naghahanap ngayon ng isang matinding point guard na magmamando doon sa team nila. Kung napanood ninyo yung first game ng San Miguel, ang nag-alternate sa point guard doon itong si Chris Ross at itong si Jerica Hanmisi. Pero itong si Jerica Hanmisi, hindi naman niya point guard. Ang position niya talaga ay shooting guard. So medyo marami ang nagtataka talaga dito sa sitwasyon kay Barefield kung yan ay magtatagal sa Blackwater Bossing. Pero ngayon mukha daw hindi pa natin natitiyak, no, kung magtatagal siya dyan talaga. Pero so far mukhang hindi raw dahil baka nga itong San Miguel eventually magbigay na ng offer para dito kay Cedric Barefield. At ang tanong na lang ay kung sino yung player na ibibigay na kapalit naman ng SMB para dito kay Cedric Barefield. Pinuntahan ni Chris Newsom yung mga opisyales dito ng PBA pagkatapos nung game ng Meralco at Phoenix kagabi. Naglaro ang Meralco ng walang import pero nakadikit pa rin sila at kamotik ng manado. Ang pinunteriya doon ni Newsom ay yung officiating dito sa game ng Meralco at ng Phoenix. Nagmihingi daw siya ng clarification dahil kung hindi nyo pa alam, itong PBA ngayong Governor's Cup, binago nila yung rules para mag-conform doon sa FIBA. Kaya instead na mag-jump ball, kapag nag-aagawa ng bola yung mga players, mayroon nang ginagamit na possession arrow. At pati yung unsportsmanlike foul ay iniba na rin nila. Kaya dyan daw nag-a-adjust yung mga players at humingi daw ng clarification si Newsom. Tignan natin kung anong magiging sitwasyon dito. Kung ano pa ang gaano katagal to. Dahil ang balita ito si Newsom daw pagkatapos ng game, pinuntahan yung mga referee hanggang dun daw sa dugout. At pati ito si Commissioner Willie Marshall ay kinausap niya dahil humingi siya ng clarification. Sinabi naman Newsom na hindi naman daw siya nagpoprotesta pero maliwanag siyempre na medyo frustrated ito si Chris Newsom dito sa nangyayari dahil actually kung pinapanood nun yung mga games sa PBA, maski na yung mga ibang referees ay medyo nag-a-adjust pa dito sa nangyayari ngayong officiating. Kaya medyo matagal yung mga dead balls dahil tinitignan ng mga referees yung rules kung sapat ba at kung tama ba yung kanilang ginagawa. Kaya naman to ginawa ng PBA na mag-adapt ng FIBA rules ay para maging madali para dito sa Gilas Pilipinas. Yun nga lang magkahalo. May FIBA rules, mayroong PBA rules dahil yung 4-point shot hindi naman nila inalis. Kaya ito ngayon yung medyo magulo dito sa sitwasyon ngayon ng PBA pagdating doon sa rules. Kaya hindi natin masisisi ito si Chris Newsom kung bakit siya ay humihingi ng clarification mula dito sa PBA pagdating dito sa officiating natin. Kaya nga magkakaroon din siguro ng official statement ng PBA pagdating sa bagay na to sa lalo't madaling panahon. Sinabi ni Coach Delta Pineda na bibigyan pa nila ng pagkakataon itong si Jalen Hudson yung kanilang import. Medyo nagiging impatient na yung mga fans ng Converge dahil kahit nanalo sila. Ang problema yung import na si Jalen Hudson, 2 points lang ang na-score. At marami nagsasabi na yung nangyayari dito sa Converge, baka na naman katulad nitong last conference na tatandaan nyo ba, si Kylor Kelly. Ang tagal binigyan ng pagkakataon ng Converge. Ang nangyari, sunod-sunod yung talo nila. By the time pinalitan nito si Kylor Kelly, ang sama na nag-record ng Converge at hindi na sila nakaabot sa playoffs. Fortunately ngayon, no, ang Converge na nanalo. So, pwede nilang sabihin bigyan ng leeway itong si Jalen Hudson na mag-perform. Sabi ni Coach Delta Pineda, baka naninibago lang. Pero kinakailangan, i-consider ng Converge na as soon as possible dapat palitan na to. Kasi nananalo man sila ngayon,
Pag nakalaban nila yung mga powerhouse teams katulad ng San Miguel, Ginebra, TNT, mag-iiba na yung complexion dyan. Kaya nga mukhang yan ang magiging problema ngayon dito sa PBA para sa Converge. Kaya inaasahan ko na magkakaroon ng pagbabago dito sa lineup ng FiberXers sa lalo't madaling panahon. Dahil syempre, hindi naman yan basta-basta na lamang gagawin ng Converge unless talagang sa tingin nila ay medyo magiging maganda ang kalalabasan nito. Kaya nga itong Converge FiberXR sa tingin ko, kahit sinabi ni Coach Delta Pineda na hindi nila papalitan yan, kapag do sa next game nito na hindi pa rin maganda pinakita, malamang talaga ito'y masibak na. Dahil siyempre, mahigpit ang kompetisyon ngayon dito sa PBA kaya kailangan talaga na ipakita nila na sila ay lumalaban at talagang magiging matindi yung kanilang performance. Dahil yan ang inaasahan ngayon ng mga fans pagdating dito sa Converge FiberXers. Hindi lang dito sa kanilang import, kung hindi, maski na doon sa mga local players talaga nila. Samantala naman, pagdating dito sa Barangay Ginebra, medyo tahimik daw yung Gene King sa tagpe-prepare na doon sa debut nitong si Riley Grigsby. Inaasahan ng lahat. Ganda ang ipapakita nito si Grigsby para dito sa Barangay Ginebra. At alam ni Grigsby na mayroong pressure sa kanya. Pero confident naman to si Riley sa magiging skills niya at sa kaya niya ipakita. Kaya sa tingin ni itong si Grigsby, hindi magiging problema yan. At alam na niya kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya mukhang sabi nga nila ito si Grigsby daw magiging fit na fit yan para dito sa Barangay Ginebra. Sa bandang huli, syempre ang magdedetermine ng lahat ay yung kanyang performance. Kasi ang gusto naman ng Barangay Ginebra, yung temporary import lamang. Dahil ito si Justin Brownlee, inaasahan nila after 1 month, makakabalik na at maglalaro na para dito sa Ginebra. Pero sa ngayon, itong si Grigsby, kung maganda ipapakita nito at sunod-sunod yung magiging panalo ng Ginebra, baka hindi nila palitan yan. Baka hayaan muna nila si Justin Brownlee na magpahinga at makarecover. Kasi kung maganda lalaro nito si Grigsby, baka yan ang maging future resident import ng Barangay Ginebra. Kasi ngayon, si Justin Brownlee 38 years old na. Hindi naman yan kaya maglaro ng habang panahon at some point magre-retiro din ito. Kaya mukhang yan ang hinahanap ngayon at tinihintay ng Barangay Ginebra. Yung hahanap sila ng panibagong import na po pwedeng makapalit dito sa pwesto ni Brownlee. Dahil syempre, hindi rin si Brownlee para sa Ginebra, kung hindi para na rin sa Gilas Pilipinas. Kaya marami ngayong pinag-aaralan mabuti itong Barangay Ginebra pagdating dito sa kanilang import. Lalo na taram naman natin na itong Ginebra ay fan favorite yan at syempre gusto nila na maging successful sila talaga. Pero so far, itong si Grigsby daw, maganda ang pinapakita nito at sa tingin nila ay magiging isa to sa mga aabangan talaga ng mga fans sa Ginebra dahil maasahan daw talaga na yung hype dito ay talagang masusurpass niya kaya aabangan natin yung laro niya. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Anthony Alon, Michael D, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Katsakino Ducusin, Monde Guzman, Jonel Alagon, si Malyari Mascareñas, si Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., si Ireneo Salangsang, si RG Bueno, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family at ang iba pa.